Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Lorna. May gusto lang akong ikwento noong panahon na nandyan pa ako sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, nandito na ako sa Canada. Taong 2007 yon, nang napadpad ako sa isang lumang ukayan sa Quiapo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang naranasan ko doon kahit ilang taon na ang lumipas. Isang umaga ng Martes, nang magdesisyon akong bumili ng mga ekstrang damit kasi kakasahod ko lang noon. Around Quiapo lang din ako nakatira noong panahong yon. So simulan na natin. Habang naglalakad ako noon, Sir Dave, may nakita kong isang ukayan. Luma na yon kasi halata sa itsura ng building. 2 palapag at makitid ang pasukan. Dahil ang pakay ko mag-ukay noong araw na yon, nagdesisyon akong pumasok. Pagpasok ko, napansin ko agad na walang tao sa entrance. Akala ko nasa loob lang yung bantay, kaya dumiretso na ako. Nagsimula akong maghanap ng damit. Ang dami naman, pero wala akong masyadong nagustuhan. Maya-maya, nakita ko ang isang hagdan paakyat sa second floor. So nag-decide akong umakyat doon kasi baka mas madaming magandang damit doon. Pag-akyat ko, mas lalo akong namangha. Mas malawak pala doon kaysa sa baba. Halos bawat rack, puro magagandang jacket, blouse, pantalon at dress. Parang lahat ng hinahanap ko, nandun. Pero habang umiikot ako, may napansin akong kakaiba. Kasi simula nung dumating ako ron, wala pa rin akong nakikitang bantay. Wala ring ibang namimili. Ako lang talaga yung tao sa buong second floor. Pero kalmado pa naman ako noon, kaya pinagpatuloy ko na lang yung pamimili ko. Habang tumatagal, parang lalo pang lumalawak ang lugar. Kada liko ko, may panibagong hanay ng mga damit. Akala ko noong una, maliit lang ang second floor. Pero parang hindi na ito natatapos. Napatingin ako sa orasan. Matagal na pala akong nag-iikot. Siguro mga 30 minutes na. Kaya nagdesisyon akong bumaba. Pero doon na nagsimula ang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na makita ang hagdan. Binalikan ko ang dinaanan ko. Pero iba na ang itsura ng bawat kanto. Pare-pareho ang mga rack. Pare-pareho ang ayos ng mga damit. Naglakad ako ng naglakad noon. Pero wala pa rin. Unti-unti na akong kinakabahan. Sinubukan kong sumigaw. "May tao po ba?" Pero walang sumagot. Mas lalo akong kinabahan. Halos mag-iisang oras na akong paikot-ikot pero hindi ko pa rin makita ang hagdan pababa. Pakiramdam ko, lalong lumalawak ang second floor. May mga pagkakataon na sigurado akong nadaanan ko na ang isang rack pero paglingon ko, nasa ibang pwesto na ito. Doon ako natakot. Hindi na ako mapakali. Mahigpit kong hawak ang mga napili kong damit. Pero parang wala na akong pakialam kung mabibili ko pa yun. Bigla akong tumakbo nun, Sir Dave. Habang tumatakbo ako, isa-isa kong binitawan ng lahat ng mga hawak kong damit. Hindi ko na inisip kung saan ako nun mapupunta basta tumakbo na lang ako. Ang nasa isip ko lang, makalabas. Ilang segundo ang lumipas, pagliko ko sa isang bahagi ng ukayan, bigla kong nakita ang hagdan. Parang kanina lang ay wala ito ron. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis akong bumaba. Pagdating ko sa ground floor, wala pa ring tao sa entrance. Tahimik pa rin. Hindi na ako lumingon. Diretso na akong lumabas ng gusali. Habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko noon, normal lang ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari. Pero ang iniisip ko na lang, baka naligaw lang talaga ako sa loob. Pagdating ko sa bahay, doon na nagsimula ang mas nakakatakot at hindi ka panipaniwala. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko si nanay. Pagkakita niya sa akin, bigla siyang umiyak. Yakap siya ng yakap sa akin habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi kung saan daw ako galing. Dahil 3 araw na raw akong nawawala.
Hindi ako makapaniwala. Sinabi kong sa ukayan lang ako galing at parang 1 oras lang ang lumipas. Ipinaliwanag niya na 3 araw na nila akong hindi nakikita. Nagpatulong na raw siya sa barangay, pati na rin sa mga pulis. Halos lahat ng kamag-anak namin, naghahanap na rin sa akin. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Kinabukasan, pinilit ko si nanay na samahan ako dun mismo sa ukayan. Pero pagdating namin dun, natigilan ako. Kasi wala na yung gusali. Isang bakanteng lote na lang ang nasa harap namin. May mga damo na ngang tumubo sa lupa at halata mong matagal nang walang nakatayong establishmento roon. Paulit-ulit kong sinasabi kay nanay na imposible yon dahil doon ako mismo pumasok. Pero sinabi niya sa akin na hayaan ko na lang. Ang importante, nakauwi pa raw ako. Hanggang ngayon, Sir Dave, hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan kong yon. Pero laking pasasalamat ko kasi nakauwi pa rin ako ng ligtas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Lawrence. Gusto ko lang po magbahagi ng kwento at sana mapasama dito sa channel nyo. Taong 2018 yun nangyari. Taglamig nung panahon na yun at sobrang ginawin talaga akong tao. Lalo na kapag madaling araw, kahit may kumot ako, nanginginig pa rin ako sa lamig. Gusto ko sanang bumili ng bagong jacket na pangtulog. Pero kapos ang pera ko. Kaya naisip kong mag-ukay na lang. May nadaanan akong lumang ukayan. Marami silang makakapal na jacket. Pero may isang itim na jacket na agad kong napansin. Mukhang maayos pa ang tela at parang bihirang nagamit. Sakto rin ang sukat sa akin at sobrang mura lang. Kaya binili ko na. Pag-uwi ko, nilabhan ko muna yon bago gamitin. Nang matuyo na yon, sinuot ko na nung gabing matutulog na ako. Sobrang komportable niya sa katawan at ang init ng pakiramdam kaya mabilis akong nakatulog. Pero bandang madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ako makagalaw. Dilat ang mga mata ko, pero hindi ko maigalaw kahit isang daliri ko. Maya-maya, naramdaman kong parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Kasunod nun, may parang 2 kamay na dahan-dahang humahawak sa liig ko. Unti-unti yung humihigpit. Pakiramdam ko sinasakal ako. Hirap na hirap akong huminga. Gusto kong sumigaw pero hindi ko kaya. Ang tanging naririnig ko lang nun, ang mabilis kong paghinga. Ilang segundo pa ang lumipas bago bigla akong nakagalaw. Napabangon agad ako habang hinihingal at basang-basa ng pawis ang damit ko. Inisip ko na lang na baka sleep paralysis lang yun. Kinabukasan, wala na akong gaanong inisip. Pagsapit ng gabi, sinuot ko ulit ang jacket at nangyari na naman. Bandang 3:00 ng madaling araw, muli akong hindi nakagalaw. Mas mabigat ang pakiramdam ko kaysa noong una. Ramdam na ramdam ko na parang may malamig na hiningang malapit sa mukha ko habang unti-unting humihigpit ang pagkakasakal sa liig ko. Pakiramdam ko nun, Sir Dave, may nakapatong mismo sa ibabaw ko. Noong makagalaw ulit ako, agad kong hinubad ang jacket at inilagay ko sa upuan. Pagkatapos kong hubarin yon, natulog na ulit ako. Pagkagising ko kinaumagahan, napansin kong may mapupulang marka sa liig ko. Hindi naman malalim pero may mga daliring mahigpit na humawak doon. Kinabahan ako, pero sinubukan ko pa rin gamitin ang jacket sa mga sumunod na gabi. Sa tuwing isusuot ko yon bago matulog, palaging pareho ang nangyayari. May sumasakal sa akin. Hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw. Tapos halos gabi-gabi na akong natatakot matulog. Hanggang sa naisip kong subukan kung may kinalaman ba talaga ang jacket. Isang gabi nun, natulog ako. Hindi ko yun sinuot. Mahimbing ang naging tulog ko.
Walang kakaibang pakiramdam. Hindi ko naramdaman yung hirap sa paghinga. Walang kakaibang nangyari. Doon ko naisip na baka ang jacket talaga ang dahilan. Kinabukasan, nagdesisyon akong sunugin na yon para wala nang ibang makagamit. Pero pag uwi ko galing trabaho, dumiretso agad ako sa kwarto para kunin ang jacket. Pero wala na ito. Hinanap ko sa upuan, sa cabinet, sa kama, pati na rin sa laundry basket. Pero wala na talaga. Mag-isa lang akong nakatira sa bahay ko noon at wala namang ibang pumapasok. Hindi ko alam, Sir Dave, kung saan na napunta yon. Ang alam ko lang, simula nang mawala yun, hindi na bumalik ang pakiramdam na may sumasakal sa akin habang natutulog. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin, kung hindi ko naman ito naitapon o nasunog, saan kaya ito napunta? Mahilig talaga ako mag-ukay dahil mas mura at minsan mas magaganda pa ang nakikita kong damit kaysa sa mga nasa mall. Kapag may libreng oras ako, dumadaan ako sa iba't ibang ukayan para maghanap ng t-shirt, pants o sweater. Tawagin niyo na lang po akong Joanna. Isang hapon, may kaibigan akong nagsabing may malaking ukayan sa isang iskinita. Medyo taguraw ang pwesto, pero 2 palapag at maraming magagandang damit. Dahil wala naman akong ginagawa noong araw na yon, nagpunta ako. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na agad ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi naman madilim dahil bukas lahat ng ilaw, pero parang ang bigat ng pakiramdam sa loob. Isa lang ang tindera doon, isang matandang babae. Sabi niya sa akin, sa taas daw ako tumingin dahil nandun yung mga bagong dating. Ngumiti ako at umakyat. Mas malamig sa second floor kahit wala namang aircon. Habang naglilibot ako, may napansin akong babae sa kabilang hanay ng mga jacket. Mahaba ang buhok niya, nakaputing blouse at itim na palda. Tahimik lang siyang namimili. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin at ngumingiti. Hiningitian ko rin siya. Maya-maya, pareho kaming napunta sa isang rack ng mga jacket. Hinawakan ko ang isang kulay itim na jacket. Bigla siya nagsalita. Maganda yan. Oo nga eh. Yun lang yung naging usapan namin. Nagpatuloy na ako nun sa paghahanap, pero napansin kong kahit saan ako lumipat, lagi ko siyang nakikita. Kapag lumipat ako sa mga sweater, nandun din siya. Kapag tumitingin ako sa mga pantalon, ilang metro lang ang layo niya. Kapag lumilingon ako, nakatingin siya sa akin. Medyo kinabahan ako noon, pero inisip ko pa rin na baka pareho lang kami ng gustong tignan. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong magandang brown na jacket. Kinuha ko yon at bumaba para magbayad. Habang binabalot ng tindera ang jacket, nagtanong ako. Ate, yung kasabay kong namimili sa taas, nakababa na ba siya? Biglang tumigil yung matanda. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Anong itsura? Mahaba ang buhok, nakaputing blouse at itim na palda. Sigurado ka bang may nakita ka? Bakit po? Kanina pa nga po kami halos magkasabay mamili. Iha, ikaw lang ang umakyat sa second floor? Oh, hindi po pwede. Pinakausap pa nga niya ako. Hindi na sumagot yung matanda. May kinuha siyang lumang picture frame mula sa ilalim ng counter. Inabot niya yun sa akin. Halos mabitawan ko ang litrato. Parehong-pareho ang babaeng nasa larawan. Sabi ko na nga ba, siya na naman. Isa siyang dating suki rito. Isang araw inatake yan sa puso habang namimili dyan sa taas. Tinulungan namin siyang madala sa ospital pero hindi na siya umabot.
Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita rito. Pero marami nang nagsabi na may nakikita raw sila at nakakasabay dyan sa taas. Pero ate, bakit hindi ka natatakot? Hindi ko naman siya nakikita eh. Tsaka kailangan ko ng trabaho. Pagkatapos ng Sir Dave, umalis na ako. Hindi na ako bumalik sa ukayang yun. Pag kinukwento ko yun sa mga kaibigan ko, hindi sila naniniwala. Yun lang naman po yung kwento ko. Hanggang dito na lang po. Salamat. Noong naghahanda ako para sa kasal ko, gusto ko talagang makatipid. Ang dami na kasi naming nagasto sa venue, pagkain, dekorasyon, at iba pang kailangan. Kaya naisip ko nun, na sa ukayan na lang bumili ng wedding dress. Isang beses habang namimili ako, nakita kong napakagandang puting wedding dress. Halos wala itong sira at mukhang isang beses lang nagamit. Nang isuot ko, sakto pa ang sukat. Sabi ko nun sa sarili ko, ito na siguro ang hinahanap ko. Pag-uwi ko, isinukat ko ito sa harap ng malaking salamin sa kwarto. Habang inaayos ko ang belo, may napansin akong babae na nakatayo sa likod ko sa salamin. Naka-wedding dress din siya. Akala ko may pumasok lang sa kwarto ko. Pero sino? Paglingon ko, wala namang tao. Pagharap ko ulit sa salamin, ako na lang ang nandun. Medyo kinabahan ako, pero inisip kong baka pagod lang ako. Makalipas ang 2 araw, sinuot ko ulit ang wedding dress para ipakita sa nanay ko. Habang nakaharap ako sa salamin, nakita ko na naman yung babae. Sa pagkakataong yun, mas malinaw ko na siya nakita. Namumutla siya. Bagsak ang mahabang buhok at diretso siyang nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya kumukurap. Mabilis akong lumingon. Nawala na naman. Pagharap ko ulit sa salamin, mas malapit na siya kaysa kanina. Napaatras ako sa sobrang takot at agad kong hinubad yung wedding dress. Akala ko tapos na ang lahat, pero kailangan ko pa ring sukatin yun. Kinakabahan ako habang sinusuot ko yun. Pagharap ko sa salamin, wala na akong nakita. Nakahinga ako ng maluwag, pero habang inaayos ko ang laylayan ng dress, napansin kong may isang kamay na humawak sa tela. Hindi ko yun kamay. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko. Tapos, katabi ko na mismo yung babae sa salamin. Pareho kaming nakasuot ng wedding dress. Unti-unti siyang lumilingon sa akin. Pagkatapos, ngumiti siya. Bigla niyang hinawakan ng manggas ng suot kong wedding dress. Sa mismong sandaling yun, may naramdaman akong may humawak din sa braso ko. Napasigaw ako. Agad kong hinubad yung wedding dress at halos maiyak ako sa sobrang takot. Hindi na ako naghintay pa ng isang gabi. Kinabukasan, binalot ko yung wedding dress at itinapon ko yun. Nanghihinayang man ako sa perang pinambili ko, ang importante, hindi na ako sundan ng babaeng yun. Kahit dagdag gastos na naman, nagpunta ako sa mall at bumili ng bagong wedding dress. Mas mahal ito kaysa dun sa una kong nabili. Pero habang sinusukat ko yun sa fitting room, wala na akong nakitang kakaibang refleksyon sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakahinga ako ng maluwag. Doon ko naisip na mas mabuti nang gumastos ulit kaysa magdala ng isang bagay na hindi mo alam kung saan ang galing. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang dating may-ari ng wedding dress na yon at yung babaeng nagpapakita. Itago mo na lang ako sa pangalang Roldan. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari sa akin sa isang lumang ukayan.
Kaya tuwing nakakakita ako ng manika o estatwang pang-display sa mga tindahan, bumabalik sa isip ko ang gabing yun. Napadpad lang ako roon dahil naghahanap ako ng murang sapatos. Medyo taghirap pa kasi ako noon, kaya mas pinili kong mag-ukay kaysa bumili ng bago. May nagsabi sa akin na may malaking ukayan sa isang lumang gusali. Pagpasok ko pa lang, napansin kong sobrang tahimik. Kahit malaki ang lugar, iilan lang ang tao. Yung ilaw, medyo mapusyaw at may amoy ng lumang damit na matagal nang nakatago. Alam ko naman na ganun yung amoy dahil ukayan nga yun. Dahan-dahan akong nag-ikot. Marami akong nakita pero wala pa rin kasya sa hinahanap ko. Hanggang sa makarating ako sa pinakang dulong bahagi ng ukayan kung saan nakahilera ang mga sapatos. Habang nakayuko ako at tumitingin sa mga pares, may naramdaman akong parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko, may isang manikang pang-display na nakatayo sa loob ng isang maliit na pwesto. Para itong estatwang ginagamit sa mga butik. Pero kakaiba ang itsura. Lumang-luma na ito. Medyo marumi ang puting muka at nakasuot ng lumang bestida. Yung mata niya, nakatingin sa akin. Siguro nagkataon lang. Hindi ko pinansin noong una, pero ilang segundo lang ang lumipas. Nanigas ako. Sigurado akong nakita kong ngumiti ang manika. Napaatras ako ng isang hakbang. Napapikit ako at kinusot ang mga mata ko. Sobra lang siguro ako sa pagod. Sabi ko na lang. Pagdilat ko ulit, hindi na ito nakangiti. Nakatitig lang ulit ito na parang ordinaryong display. Napansin kong wala ring bantay sa pwesto. Dahil gusto kong patunayan sa sarili kong na malikmata lang ako, lumapit ako. Habang papalapit, pakiramdam ko lalo pang lumalamig ang hangin. Huminto ako halos 1 metro ang layo. Nakatingin lang ang manika. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ako gumagalaw. Tapos biglang, unti-unting umangat ang ulo nito. Kasabay nun, bumuka ang bibig. Hindi normal ang pagbuka. Pagkatapos, may lumabas na boses. Hindi yun boses ng tao, Sir Dave. Napakalalim ng boses na yun. Umalis ka dito. Pakiramdam ko, aatakihin ako sa puso sa sobrang takot. Hindi ko na hinintay kung may susunod pa itong sasabihin. Tumakbo na ako. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko sumusunod siya sa likod ko, kaya hindi na ako lumingon. Paglabas ko ng gusali, saka lang ako huminto. Habol ang hininga ko at nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Pagkatapos nun, Sir Dave, hindi na ako bumalik sa ukayang yun. Hindi ko rin alam kung buhay lang talaga ang imahinasyon ko noong araw na yon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko kailanman malilimutan ang boses na narinig ko. Fourth year college na kami lahat nun. At halos lahat ng section namin, stress na dahil finals week na. Sa sobrang daming requirements at sabay-sabay na exam, napagdesisyonan naming magstay muna sa classroom pagkatapos ng klase para mag-review. Mga bandang 6:30 PM na nun, karamihan sa mga estudyante sa building, pauwi na. Tahimik na ang hallway at paminsan-minsan na lang may maririnig kang yabag ng guard o tunog ng upuang hinihila sa malayong classroom. 6 lang kaming naiwan nun. Ako, si MJ, si Carla, si Denise, si Ian at si Paulo. Mainit pa rin kahit gabi na, kaya bukas ang 2 electric fan sa harap. Nakakalat sa mga armchair ang reviewers, yellow pad at mga kape naming malamig na. Pre, pag bumagsak ako dito, mag-a-abroad na lang talaga ako. Biro ni Paulo habang nakatungo sa notebook. Tumawa kami ng mahina.
Normal pa lahat noong una. Tahimik, relax kahit pagod. Pero habang tumatagal, parang napapansin kong lumalamig yung classroom kahit hindi naman naka-aircon. Bandang 7 p.m, biglang napatingin si Carla sa likod. Narinig niyo ba yun? Napahinto kami. Ang alin? Tanong ko. Parang nahihiya pa siyang magsalita. May umiiyak yata. Natahimik kaming lahat. Pinakinggan namin ng mabuti. Noong una, wala naman. Akala namin baka galing lang sa labas o may dumadaan sa hallway. Pero maya-maya, narinig din namin. Mahina, parang babae. Hindi naman hagulgol. Yung tipong pigil na iyak lang. Mahina lang naman. Napatingin agad kami sa likod ng classroom. Doon sa pinakandulong bahagi malapit sa lumang bulletin board. Baka may nantitrip lang, sabi ni Ian kahit halatang kinakabahan na rin siya. Tumayo siya at sumilip sa bintana sa likod. Pero wala. Madilim lang ang koridor. Pero habang nakatitig siya ron, biglang mas lumakas ng kaunti yung iyak. Mahina pa rin, pero parang mas malapit na. Ramdam kong tumayo yung balahibo ko. Hindi na ako makapag-focus sa hawak kong reviewer. Tapos napansin ni Denise ang kakaiba. Guys? Nanginginig yung boses niya habang nakaturo sa sahig sa likod. May basa. Parang may tumulong tubig mula sa gitna ng classroom papunta sa pinakadulo. Noong una, akala namin natapong mineral water lang. Pero habang nakatingin kami, parang dumadami. Paisa-isang patak. Tahimik ang buong classroom habang nakatitig kami doon. At kasabay nun, narinig namin ulit ang mahinang pag-iyak. Parang nasa likod lang namin mismo. Walang gumagalaw sa amin. Parang lahat kami nanigas habang nakatitig dun sa basang sahig sa likod ng classroom. Teka, bakit parang galing sa taas yung tulo? Mahinang sabi ni MJ. Dahan-dahan akong napatingala. At doon ko unang naramdaman yung totoong takot. Walang sira ang kisame, walang tumutulong tubig, pero patuloy na nababasa ang sahig. Kasabay ng mahinang hikbi, pakiramdam ko noon, parang biglang bumigat yung hangin sa classroom. Kahit umiikot yung electric fan, parang hirap akong huminga. Guys, umalis na tayo, sabi ni Denise. Pero bago pa kami makatayo, biglang sumara ng malakas ang pinto ng classroom. Nagulat kaming lahat. Sino yun? Sabi ni Paolo habang dali-daling tumayo. Agad siyang lumapit sa pinto para buksan, pero ayaw bumukas. Parang may humihila mula sa labas. Pre, ayaw! Sigaw niya habang pinipilit ikutin ang doorknob. At doon nagsimula yung iyak. Hindi na mahina, malapit na. Parang may babaeng umiiyak mismo sa likod namin. Ramdam kong nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unti kaming napalingon sa pinakandulong bahagi ng classroom at doon namin nakita may maitim na anino sa likod ng sulok. Nakatayo lang. Hindi namin makita ang muka, pero kitang-kita naming basa ang paligid nito. Parang may tubig na tumutulo mula sa katawan niya pababa sa sahig. Takbo na! Sigaw ni Ian. Sabay-sabay kaming napaatras. Habang paatras kami, biglang nagsimulang magbatay-sindi ang ilaw. Kasabay ng mas lumalakas na iyak. At sa bawat pag-ilaw, parang mas lumalapit yung anino. Hindi siya naglalakad, pero palapit ng palapit. Hanggang sa sumigaw si Carla. Doon na kami tuluyang nagpanik. Biglang bumukas mag-isa yung pinto ng classroom ng malakas. Hindi na kami nag-isip. Halos magtulakan kaming tumakbo palabas ng classroom. Habang tumatakbo kami sa hallway, rinig pa rin namin yung pag-iyak mula sa loob. Mahina na ulit, pero sobrang sakit sa tenga. Pagdating namin sa guard station, halos hindi kami makapagsalita sa takot. Akala pa nga ng guard, may nasaktan sa amin.
Kuwinento namin lahat. Nung una, parang ayaw maniwala nung isang matandang guard. Pero nang umakyat sila para tignan yung classroom, pagbalik nila, iba na ang itsura nila. Namumutla sila. Tapos sinabi ng matandang guard, wala nang maiiwan dito paggabi. Hindi niya na in-explain kung bakit. Kinabukasan, kumalat agad yung nangyari sa buong department. May ilan pang professor na nagsabing dati raw, may naririnig na umiiyak doon, lalo na kapag gabi, at konti na lang ang tao sa building. May dating estudyante raw kasi noon na laging mag-isa nagre-review sa classroom na yun, bago nangyaring mamatay dahil sa matinding depression. Hindi namin alam kung totoo, pero matapos ang insidente na yun, pinabless ng school yung buong classroom. May pare pang dumating isang umaga bago magsimula ang klase. Pagkatapos nun, hindi na naulit. Nawala na yung iyak, wala nang basang sahig, at simula noon, wala nang estudyanteng gustong magpaiwan mag-isa sa classroom na yun kapag gumagabi na.